PCOS Explained, mga dapat kainin, iwasan, at herbal tips. Hi mga kahalaman! Isa ka ba sa mga babaeng hirap sa regla, palaging delayed, may taghiyawat, o kaya hirap magbuntis? Baka may PCOS ka na at hindi mo lang alam. Sa videong ito, ipapaliwanag natin ng buo. Ano ba talaga ang PCOS? Bakit nagkakaroon nito ang mga babae? Ano ang mga sintomas at paano ito na-diagnose? At pinaka-importante, mga pagkain at habits na makakatulong para makontrol at maiwasan ang PCOS. Hindi mo kailangan ng mahal na gamot agad-agad, kasi maraming magagawa sa araw-araw para gaman ang pakiramdam at bumalik sa balanse ang hormones mo. Kaya manatili ka hanggang dulo. Ano ang PCOS? Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang kondisyon na nangyayari kapag nagkakagulo ang hormones ng babae. Karaniwan, tuwing buwan, may isang itlog sa ovaryo na hinog at nire-release. Pero kapag may PCOS, dahil sa imbalance, hindi natutuloy ang paglabas ng itlog. Naiipon sila at nagiging parang maliliit na bukol o cyst sa ovary. Pero tandaan, may PCOS kahit wala kang cyst, kasi ang tunay na problema ay hormonal imbalance. Mga sintomas ng PCOS. Narito ang mga palatandaan: madalas delayed o nawawala ang regla. Taghiyawat lalo sa lower face. Tumataba lalo sa tiyan kahit kontrolado ang pagkain. May buhok sa baba, dibdib, singit. Nalalagas ang buhok sa anit. May maitim na bahagi sa leeg o kilikili. Hirap magbuntis. Kapag may dalawa o higit pa nito, magandang kumonsulta sa doktor para makasigurado. Paano ni-diagnose? Kung pupunta sa OBGYN, 3 bagay ang titingnan. 1. Regular ba ang regla mo? 2. Mataas ba ang androgens? Sa physical signs o blood test? 3. May cyst ba sa ultrasound? Kahit 2 lang dito, pwede ka nang ma-diagnose. May blood tests din para makita ang insulin at blood sugar levels kasi malaki ang koneksyon ng PCOS sa insulin resistance. Mga pagkain na makakatulong. Bakit importante ang pagkain? Kapag may PCOS, mataas ang insulin sa dugo. Kapag mataas ang insulin, mas tumataas ang androgens. Kapag mataas ang androgens, mas nagiging malala ang sintomas acne, irregular period, etc. Kaya kailangan nating kontrolin ang blood sugar at iayos ang hormones sa pamamagitan ng tamang pagkain. Mga dapat kainin at paano sila nakakatulong. 1. Itlog, mataas sa protina, tumutulong makabusog at hindi agad magtaas ng blood sugar. Maganda rin sa hormone production. 2. Kamote at brown rice, mabagal tumaas ang blood sugar kumpara sa puting kanin, kaya stable ang insulin. 3. Munggo, sitaw, at lentils, mataas sa fiber at protina, nakakatulong mag-balance ng hormones. 4. Malunggay at kangkong, may zinc at magnesium na tumutulong sa regla at immune system. 5. Avocado at mani walang alat, may healthy fats para mas gumana ng tama ang hormones. 6. Luya at turmeric, natural na anti-inflammatory, nakakatulong para hindi mamaga ang ovaryo. 7. Prutas na mababa ang asukal, tulad ng mansanas, peras, berries, at papaya. Hindi biglang nagpapataas ng blood sugar. 8. Tubig at buko juice walang asukal, nakakatulong sa detox at maiwasan ang bloating. Tip: kumain ng fiber, dagdag protein sa bawat kain para dahan-dahan ang pasok ng sugar sa dugo. Mga Pinoy herbal na maaaring makatulong sa PCOS natural na paraan. Para sa mga gustong subukan ng natural na paraan, narito ang ilan sa mga halamang gamot o Pinoy herbal remedies na sinasabing nakakatulong sa PCOS symptoms, lalo na sa hormonal imbalance, inflammation, at insulin resistance. Paalala, hindi ito kapalit ng gamot. Mabisa ito bilang suporta sa healthy lifestyle, at mainam kung ikokonsulta rin sa health professional lalo na kung may iniinom kang maintenance. 1. Serpentina King of Bitters. Kilala sa tawag na sinta o green chireta, may anti-inflammatory at blood sugar lowering properties, nakakatulong sa pag-regulate ng insulin, na isa sa ugat ng PCOS, pwede itong gawing tsaa. 1 dahon lang kada araw ang inirerekomenda dahil matapang ito. 2. Balbas pusa Java Tea.
diuretic at panglinis ng kidneys, nakakatulong sa detox at paglabas ng toxin sa katawan, may epekto rin sa hormonal balance dahil tumutulong ito sa liver function. Ginagawang tsaa, pwedeng 1 tasa sa isang araw. 3. Luya at turmeric. Luyang dilaw. Malakas ang anti-inflammatory effect, maaaring makatulong sa pag-regulate ng regla, nakatutulong rin sa metabolic syndrome na konektado sa PCOS, pwedeng sa labat o halo sa pagkain. 4. Banaba leaves. Pampababa ng blood sugar, nakakatulong sa insulin sensitivity, may mga pag-aaral na may epekto ito sa pagbaba ng timbang. Pwedeng gawing tsaa. Inumin lamang ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Tip sa paggamit ng herbal. Huwag sabay-sabay uminom ng maraming halamang gamot, pumili ng 1 o 2 bagay at obserbahan ang epekto. Uminom ng sapat na tubig habang umiinom ng herbal tea, panatilihin ang healthy diet at iwasan pa rin ang matatamis at processed foods para gumana ang natural remedies. Mga pagkaing dapat iwasan. Kapag may PCOS, sensitibo ka sa biglang pagtaas ng blood sugar. Iwasan ang matatamis na inumin at milk tea. Puting kanin lalo kung malalaki ang serving. Tinapay na puti, cake, soft drinks. Processed food tulad ng hotdog, tocino, chichirya. Masyadong mamantika at fast food. Dahil kapag biglang tumaas ang blood sugar, tataas din ang insulin at mas lalala ang hormonal imbalance. Paano makakaiwas at makokontrol ang PCOS? Kung alam mo na may PCOS ka o gusto mong makaiwas, magbawas ng timbang kahit 5% lang, malaking tulong para bumalik sa balanse ang hormones. Mag-ehersisyo ng regular, maglakad ng mabilis brisk walking sa loob ng 30 minuto, 5 beses kada linggo. Matulog ng maayos, 7 hanggang 8 hours, kasi kapag kulang sa tulog, lumalala ang hormonal imbalance. Bawasan ang stress, nakakaapekto rin sa hormones ang stress hormone na cortisol. Regular na kumain ng balanced meal, huwag mag-skip ng pagkain, baka lalo tumaas ang blood sugar. Kung may access sa health center, magpakonsulta sa OB/GYN para ma-monitor ang hormones at matulungan ka kung gusto mong magbuntis. Walang instant na gamot sa PCOS, pero kapag nagbago ka ng lifestyle, malaki ang improvement sa regla, acne, at timbang. Mga kahalaman, ang PCOS ay hindi nakakahawa, pero nakakaapekto sa maraming aspeto ng buhay ng babae. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Unti-unting pag-aalaga sa sarili, tamang pagkain, at kaunting galaw araw-araw ay makakatulong ng malaki. Kung natulungan ka ng video na ito, like at i-share mo para mas maraming babae ang matulungan. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Halaman Facts para sa mas marami pang health tips na abot kaya at practical. Maraming salamat sa panonood, at ingat palagi!